Sa punto pong ito, makakausap natin si Beth Suralvo, Junior Communication Analyst ng SSS. Ms. Suralvo, magandang tanghali po. Si Sandra po ito. Yes, Sandra. Magandang tanghali. Sana. Mabuti naman po, Ms. Beth. Magkano po ang emergency o calamity loan na alok ninyo sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda? Klaro lang, Sandra, kasi wala tayong calamity or emergency loan ang SSS. Ang in-offer namin is yung calamity package. Tatlo yun Bali yung salary loan, early renewal. So, pwede siyang mag-renew ng loan kahit isang bayad niya, tatlo, as long na meron siyang manenet na andun sa kanyang loan. Tapos yung pangalawang package is yung advanced 3-month pension, yung ating mga pensioner, yung retiree, death survivor, at saka yung ating disability. Okay, yung tinatawag niyo pong calamity package, no? Ibig sabihin, kahit meron silang existing na loan, ay pwede silang mag-loan uli? Yes, pwede silang mag-loan. Oo. As long na meron silang manenet dun sa loan nila. Oh, so ibig sabihin parang as long as hindi na mama-max out at pwede pa. How does it work? Pwede po ipaliwanag sa amin paano po itong paano magbe-benefit yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo dito sa calamity package na ito? Una-una sa loan nga, no? Basta may maneto siya, saka yung mga na-sanction ng condonation, di ba? Actually, hindi siya pala pwede mag-loan. Papayagan namin. Then yung kung ilan man naihulog niya dun sa loan niya, iaawas na lang namin yung nahulog. Ibibigay namin yung net niya dun sa salary loan niya. Pero meron tayong calamity package naman yung pwedeng mag-advance pension. Yung mga tatanda natin na pensioner, i-advance yung pension nila for 3 months. Then yung 4, house repair na binabaan yung interest from 9 to 6%. At paano po yung halimbawa po doon naman po sa mag-re-renew ng kanilang loan, paano po yung mode of payment nito? Parang isang regular loan, ganun po ba yan, Ms. Beth? Oo, ganun din siya. Ganun din yung in-offer natin sa Bohol yung mga earthquake victim. So, ang mode nila is 24 months, pero pwede ka na mag-renew, nakabayad ka na ng 1 year, diba? Meron na tayong bagong guidelines dyan na after 1 year of payment, renew ka na naman ulit. Okay, paano naman po yung mga interesado dito? Alam ko, mahirap ang communication doon at maraming opisina, marahil yung apektado rin. So, paano po sila makakapag-avail nito? Saan po sila dapat tumawag o magpunta? Kasi sa ngayon, wala tayong communication pa. Actually, may mga empleyado pa tayong hindi makontak. So, meron pang missing na empleyado ng SSS sa Tacloban City. May office kami dyan. Ang bala kasi ng SS, magtatayo kami ng special action center. I see. Tapos kaya mag-ano kami sa Bohol, nag-ano kami ng mga opisina na pwedeng receiving lang ang gagawin. Okay, how soon can you do that po, Ms. Beth? Ngayon kasi pinag-uusapan yan. So kung ngayon hindi pa naman pwede, ang ano kasi nito, marami nga dito nagtatanong from dito lang sa Metro Manila. Kasi ano rin namin yan, nakatalagang dun yung address niya, iti-check din ng SSS, kung talagang check yung address na in behalf of nung kamag-anakan na gusto mag-file ng loan, syempre may konting verification tayo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ms. Beth Suralvo, Junior Communication Analyst ng SSS. Maraming salamat po.